Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos, the Book of Acts, Aklat po ng mga Gawa, chapter 26, verses 18 hanggang 20. Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Dahil dito, Haring Agripa, hindi ko po sinuway ang pangitaing mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. What does it really take to be saved? Kadalasan po ay may nagtatanong sa akin ng isang tanong na bakit maraming Kristiyano ngayon ang pababaw. At today, papaliwanag ko po kung bakit. May kinalaman po kasi yan kung paano nila naunawaan yung gospel. At dito po sa text natin today, nagpapaliwanag po si Apostle Paul kay Haring Agripa. Sinasabi po niya kung paano niya na-encounter si Lord dun po sa road to Damascus. At dito sinasabi niya kung ano yung kanyang message at misyon sa buhay. Kung paano niya ipinapangaral yung mabuting balita. Kaya dito magkakaroon tayo ng idea. Paano ba ipinangaral ni Apostle Paul yung gospel? Kaya dito po nag-uumpisa ang lahat. Kasi madali nating sabihin na ipinangaral ko naman yung gospel, pastor Pero bakit ganon? Ang resulta hindi naman ganon ka-effective sa buhay ng maraming tao. Well, ang tanong, paano ba natin ito ipinangaral? Ano ba talaga yung mensahe na dapat natin paratingin sa tao? So, what does it really take to be saved? So, yun yung tanong natin. Unang-una, meron kasing tinatawag na true repentance. Kadalasan po, ang idea natin ng pagsisisi ay yung pagiging sorry lang sa mga nagawa nating kasalanan. Dito po, pinapaliwanag ni Apostle Paul na yung totoong pagsisisi, ay pagtalikod dun sa lordship ni Satan sa iyong buhay at paglipat sa lordship ng Panginoong Hesukristo. Yun yung Romans chapter 10, verse 9, na kapag kinonfess natin na si Jesus na yung ating Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin po, tayo daw po ay maliligtas. Kasi it's so simple na akala nung iba ganun lang yun. Pero ang totoo po ay, ibig sabihin po niyan ay pagpapalit ng allegiance. Ibig sabihin, ikaw ay nilipat na ng lordship. Kumbaga dati, si Satan ang lord mo sa iyong buhay. Pero ngayon, tatawagin mo ng Lord ang Panginoong Hesus. Siya na yung iyong magiging Panginoon sa buhay na ito. So, yun po ang isang kahulugan ng repentance. Change of allegiance. Pangalawa, yung tinatawag na change of mind. Kailangan mabuksan yung ating isipan. Kaya ang repentance, ang ibig sabihin niyan, metanoia sa Greek. Pagbabago ng isip. Yun yung sinasabi sa Mark chapter 1, verse 15. Kailangan magbago tayo ng pananaw, pag-iisip sa buhay. At tayo po'y manalig sa mabuting balita, sa paghahari ng Diyos. So, hindi pwedeng yung pag-iisip mo katulad pa rin nung luma. Kailangan tanggapin mo na yung pong mabuting balita at yung paghahari ng Diyos sa iyong buhay.
Pangatlo, it means na ikaw ay magta-transfer na mula sa kingdom of darkness papunta sa kingdom of light. Yung po sinasabi dyan ni Apostle Paul, kay King Agrippa, At katulad po ng sinasabi sa Colossians chapter 1 verse 13 na ilipat na po tayo mula sa paghahari ng kadiliman tungo sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang meaning ng totoong repentance. Para maligtas ang isang tao, kailangan talaga meron pong repentance. Kailangan talaga na si Jesus na ang iyong Lord. Yung pong ibig sabihin niyan, lilipat ka na ng paghahari. At higit sa lahat, babaguhin mo yung takbo ng iyong pag-iisip. Kaya sa English Bible, ang repentance is to turn. To change your mind. Ngayon, bakit marami ang nadadaya ng tinatawag na easy believism? Sabi nila, usong-uso yan ngayon, pastor maraming tao agad sasabihin nila, I am saved. Kasi po, unang-una, mas pinadali yung mensahe. Kadalasan naririnig po nating pangangaral, yung Jesus did it all. Totoo naman po yun. Kaya lang po, kadalasan yun ang naiha-highlight. Jesus did it all. It is finished. Hindi na po binibigyan ng emphasis yung repentance. At yung gospel, ni-reduce natin sa simple formula. Parang step 1 to 4 lang. Pag ginawa mo yung step 1 to 4 na yon, saved ka na. At hindi pinapaliwanag yung totoong pagsisisi. So ano ang resulta? Mababaw na believer. Walang malalim na pagmamahal sa Diyos. Yun po nakakalungkot Para sa kanila, yung salvation, parang insurance lang na wag sila mapunta sa impyerno. Kaya nila tinanggap si Jesus. At ito pa, since saved or forgiven ka na, okay lang na magkasala ka kasi naririto ka pa sa lupa. Yun ang kadalasang paliwanag nila. Anyway, nariyan naman si Jesus. Kumbaga siya yung iyong fallback kung sakaling ikaw ay magkakamali. Well, totoo naman po yun. Hindi naman tayo perfecto pa bilang mga Kristiyano, nagkakasala pa rin tayo. Kaya lang yung iba, ginagawa itong lisensya, itong paliwanag na ito. Para magawa nila yung mga pagkakasala sa kanilang buhay. Saka makikita ninyo, ang resulta po nitong ganitong mga paliwanag, nagiging compromiser yung maraming Kristiyano. Kumbaga, nabubuhay sa dalawang kaharian. Namumuhay sila na minsan si Jesus ang Lord nila, minsan naman si Satan yung kanilang Lord. Ang tawag ng pastor ko dyan dati mga Kristiyanong bukaka. Nakakalungkot po. Kaya yan po ang resulta. Maraming Kristiyano, mababaw yung unawa nila ng pagiging ligtas nila. Hindi nila naintindihan po yung repentance. Kaya ngayong week na ito, di ba napansin nyo, lagi ko po kayong pinag-iisip. Kumbaga kung ako po ang tatanungin nyo, ang pangalan ng series natin this week, pag-isipan natin. Kasi totoo po yun. Maaring may mga unawa tayo na matagal na nating tinatangkilik, pero mali pala. So, ano ba ang eternal life? Ang eternal life, nagsisimula po yan dito sa lupa. Dito pa lang pwede na nating ipamuhay yan Yun ang sabi ng John chapter 5, verse 24. Kasi po, by faith, tayo po'y napatawad sa ating mga kasalanan at binigyan po ng new nature. Tayo po ay bagong nilalang na kay Kristo Jesus. Kaya dapat dito pa lang sa lupa, pinamumuhay na natin yung eternal life. At nga sa araw na ito mga kapatid, naunawaan po natin kung ano talaga yung nire-require ng Lord sa isang tao para maranasan niyang lubos yung handog na kaligtasan sa kanyang buhay mula sa Panginoong Jesus.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito at dalangin ko, lumalim po yung pagkaunawa namin ng aming kaligtasan. Nang sa ganon, lumalim yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Maunawaan namin kung paano maging tunay na Panginoon si Jesus sa aming buhay. At maintindihan namin na sa pamamagitan ng totoong pagsisisi na ipapakita namin na kami ay tunay na ligtas. Salamat, Panginoon. Yan po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.